Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Elsa Manicad, 33 years old at nakatira ngayon dito sa barangay Anuring sa bayan ng Sara, Iloilo. Sa totoo lang, nung una ay wala akong ideya sa programa mo sa radyo dyan sa Maynila, maski dito sa inyong YouTube channel. Marami na akong napakinggan, lalo na yung mga horror stories mo na may kinalaman sa mga kwentong aswang. Meron kasi akong naging karanasan dati na masasabi kong nakakagulat at mahirap paniwalaan. Pero totoong nangyari sa buhay ko. Papa Dudut, sisimulan ko ang aking kwento. May ilang taon na ang nakakaraan. Noong may kapitbahay kami na manananggot. Ito yung nangunguha ng tuba sa puno ng niyog. Kadalasan ay inaabot na siya ng malalim na gabi sa pagkukuha. At isang gabi, pagbaba niya ng puno ay may inahing baboy na umatake sa kanya. Ang dala ng mga manananggot ay yung parang maliit na karet at may hawakan ng itak ay napakatalas. Inampas niya yon kaagad sa baboy pero sumabit ito sa kawayan. Kaya nadaplisan lamang yung leeg at tumakbo na yung baboy. Pagkatapos ay tinagapan niya yung parte ng sanggot na may dugo ng baboy sa papayang lalaki. Ito ay puno ng papayang namumulaklak lang pero hindi nagbubunga. Yung mga bulaklak niya ay nasa maliit na mga sanga. Ang paniniwala kasi dito sa amin, kapag nasugatan daw yung aswang at yung nakasugat sa kanila, at tinaga sa papayang lalaki ay hindi na raw gagaling yung sugat nila. At kinabukasan nga ay yung pinaghihinalaang aswang na taga Dapog ay dumaan sa sapa kasama ng anak niya at may hawak na panyo na itinakip sa leeg niya. Nakita daw ito ng isang kapitbahay namin at tinanong, "Manang, saan kayo pupunta?" Aniya, "Sa bayan magpapadoktor." Tipid na sagot ng babae sa kapitbahay namin. Tapos ay hindi na raw ito bumalik. Kaya ayon, parang nabunutan ng tinik ang mga kapitbahay at taga rito sa amin. Akala namin ay tapos na ang problema. Pero hindi pa pala. Samantala noong mga panahong yon ay umalis sa mga magulang ko papunta ng Iloilo City para magtrabaho at iniwan kaming magkakapatid sa pangangalaga ni na lolo at lola. At bilang panganay, ako ang madalas kasama ni lola sa paghahanap buhay sa palengke. Madalas ay gabi na kaming nakakauwi sa bahay. Isang gabi, ako, si lola at isa naming kapitbahay ay naglalakad pa uwi sa aming mga bahay nang biglang may naramdaman at narinig kaming sumusunod sa amin. Nang lingunin ko sa likuran, nakita ko yung dating kapitbahay namin na pinaghihinalaang aswang ay nakasunod sa amin. Bali pinsan yata ito ng babaeng hinihinalang aswang na nasugatan sa leeg. Ang alam ko'y umalis na itong kapitbahay namin pagkatapos umalis nung pinsan niya. Kaya naman laking gulat ko na muling bumalik ito sa lugar namin. Samantala, lumingon din sina lola at yung kapitbahay na kasabay namin at nakita nga nila yung nakasunod sa amin. Pero hindi na lamang nila pinansin kasi kilala naman nila ito at hindi naman daw nag-aaswang ng mga kakilalang aswang. Pero hindi nagtagal ay biglang nakarinig kami na parang naghahabol ng hininga ang dati naming kapitbahay. Hanggang sa parang galing na sa baboy ang naririnig namin mula sa kanya.
Hindi nagtagal ay napansin din namin na parang namumula na ang mga mata at patayo na raw yung mga buhok. Lola, parang nag-iiba ng anyo si Anita. Wika ko patungkol sa dati naming kapitbahay na hinihinalang aswang na Anita ang pangalan. Anita, anong nangyari sa iyo? Pasigaw na tanong ni Lola. Samantala ay kitang-kita namin na nanghina si Anita at mabagal itong humiwalay sa amin. Ganon daw ang gagawin mo kapag kakilala mo ang aswang na magiging aswang pa lamang. Harapin mo at una mong sambitin ay ang pangalan nito at manghihina daw sila at hindi na matutuloy yung pagiging aswang nila. Sa kabilang banda pagkatapos noon ay nagmamadali na kaming umuwi sa aming mga bahay. Kinabukasan ay agad na ikinuwento ng kapitbahay namin na nakasabay namin sa pag-uwi ang naranasan naming tatlo. Kumalat ang kwento sa buong lugar namin, lalo na doon sa wet market kung saan kami nagtitinda. Kaya hinanap nila si Anita sa dati nitong bahay malapit sa amin pero wala siya doon. Kaya ang hinala ng marami ay bumisita lamang ito sa lugar namin tapos ay umalis din para takasan ang komprontasyon ng taong bayan sa kanya. Sa kabilang banda, Papa Dudut, ang lolo ko naman ay isang jack of all trades. Ang lolo ko ay magsasaka, kosinero at barbero. Dati siyang manananggot. Pero dahil sa katandaan ay nagretiro na siya at sa halip ay naging barbero na lamang siya. At ang pwesto niya ay malapit noon sa paggawa ng asukal sa katabing barangay namin na Muyko. Papa Dudut, may ikinuwento sa amin si Lolo na may kaibigan daw siyang aswang na Lionel ang pangalan. Ito raw ang kilalang may kaya pero hinihinalaan din ng mga tao roon na ilan sa kapamilya ni Lionel ay mga aswang. Meron ding paggawa ng asukal dati si Lionel at ang apo niya na mga 3 years old na batang babae. Laging pumupunta ang bata sa paggawa ng asukal para maglaro. Palagi din itong puyat. Ang ginagawa naman ng mga trabahante kapag break time ay inuusisa yung bata kasi parati itong kasalo nila. Isang araw ay pinuntahan ko si Lolo sa kanyang barbershop. Total isang sakay lang naman yon ng tricycle. Pero pagdating ko doon ay hindi ko siya nakita sa loob ng pagupitan at sa halip ay doon ko siya nakita sa katapat na paggawaan ng asukal. Sa labas kung saan nakalatag ang isang malaking mesa sa ilalim ng isang malaking tent na galing sa barangay. Doon ay nakita ko si Lolo na nanananghalian kasama ang mga kaibigan niyang trabahador doon. Mga kasama, apo ko si Elsa, wika ni Lolo habang pinapakilala niya ako sa mga kaibigan niya. Apo mo yan, Dodong? Ang ganda-ganda ng apo mo. Natatawang sabi ng kaibigan niya. Pinaupo naman ako ni Lolo at tinanong kung kumain na ba ako. Sabi ko ay hindi pa. Kaya binigyan niya ako noon ng 60 pesos at tinuro niya ang katabing karinderya at sinabing doon ako bumili ng pagkain. Dahil sa nagugutom na ako na mga oras na yon ay nagmamadali akong pumunta sa karinderya para bumili ng pagkain. Pinakbet 2 cups ng kanin at soft drinks ang binili ko. Pagbalik ko kina Lolo ay nakita ko na lamang na meron na silang kinakausap na bata. Sabi sa akin ni Lolo, etong araw yung apo ng kaibigan niyang si Lionel. Pinagmasdan ko ang bata, halatang puyat ito. Pagkatapos ay narinig ko nang nagtanong ang isang trabahador sa bata. Inday, bakit puyat ka? Tumingin ang bata sa nagtatanong sa kanya. Pumunta kasi kami sa Bohol kagabi, aniya. Anyway, yung sinabi ng bata sa trabahador ay translate ko na. Sa edad kasing tatlo ay medyo mahirap kasing intindihin ang sinasabi ng bata. Anong sinakyan ninyo? Muling usisa ng trabahador. Isang malaking ibon, inosenteng wika ng bata. Paano kayo sumakay? Si Lolo naman ang nagtanong sa batang si Inday. Nakaharap kami sa buntot tapos tapikin ng 3 beses yon at nasa Bohol na kami. Sagot ng bata na translate ko na. Marami pang ikinuwento ang bata pero hindi ko na yon matandaan. Basta bago ako umalis kina Lolo ay umalis na rin ang bata. Tapos yun nga ikinuwento nga sa akin ni Lolo na may lahing aswang ang bata.
Yung malaking ibon na sinasabi nito ay hindi talaga ibon kundi isang sigbin. Karamihan kasi sa mga aswang ay may alagang sigbin at yon ang sinasakyan nila papunta sa buhol. Lo, kung alam pala ng mga taga rito na aswang ang kaibigan ninyo, bakit hindi sila paalisin dito sa lugar? Usisa ko. Hindi sila mapapaalis dito kasi may kaya sila, may pera sila. Sila ang nagbibigay ng trabaho sa mga taga dito at saka hindi naman nananakit ng tao sina Lionel, kaya okay lang. Katwiran pa ni Lolo. Pero kahit na, aswang pa rin sila, ang sabi ko naman. Kahit kasi sabihin pang hindi nananakit ng tao ang pamilyang aswang ni Lionel, uhaw pa rin ang mga yon sa dugo at laman loob. Darating ang panahon, kapag wala na silang makuhanan ng dugo ay papatay na sila ng tao para lang maibsan ang gutom at pagkauhaw nila. Pero isang araw ay dumating ulit ako sa barbershop para ibigay kay Lolo ang nilutong pagkain ni Lola para sa kanya. Pagdating ko ay naabutan ko may ginugupitan si Lolo, si Lionel ang kaibigan niya. Habang ginugupitan ng lolo ko si Manong Lionel ay nagkwekwentuhan sila at narinig ko na inamin talaga ni Manong Lionel na mga aswang talaga sila. At pinipili lang daw nila ang mga taong gusto nilang hawaan. Dagdag pa ng matanda ay isa raw itong parang sakit na hindi nila mapipigilan paglalabas na. Dati nga ay parating pinapadalahan ng sigarilyo ni Manong Lionel ang lolo ko. Pinapadala niya ito sa lola ko kung pauwi na. Pero may hinala ang lola ko na baka gusto lang niyang hawaan ng lolo ko. Kaya ang ginagawa ng lola ko ay tinatapon niya ito sa siga o di kaya ay ginagatong niya sa apoy sa abuhan o dirty kitchen na gamit ay kahoy sa pagluluto. Samantala nang makita naman ako ni Lolo ay agad niya akong pinakilala sa kaibigan niya. Kinabahan agad ako nung magkatinginan kami. Nakumpirma ko ngang aswang ito dahil nakita kong baliktad ang reflection ko sa mata niya. Natatandaan ko kapag daw ganon, ibig sabihin lang ay aswang ang kaharap mo. Salva Maria Domin, Dios Christi Vergum Carum Pactum. Igosum Jesus, Jesus, Jesus. Dasal ko pero sa isipan ko lamang. Nakita ko naman si Manong Lionel na parang nanghina kaya mabilis din itong nagpaalam kay Lolo. Pagkatapos kong may abot kay Lolo ang pagkain niya ay mabilis na rin akong umuwi. Sa kabilang banda ay kinagabihan pagka-uwi ni Lolo sa bahay ay agad akong hinanap nito. Sinabi niyang wag na raw akong pupunta sa paggawa ng asukal kahit sa barbershop. Hindi na ako nagtanong kung bakit pero noong silang dalawa na lamang ni Lola ang nag-uusap ay narinig ko na sabi ni Lolo ay parang nagalit daw sa akin si Manong Lionel. Siguro dahil yon sa dasal na binanggit ko sa isipan ko. Baka matinding epekto kay Manong Lionel ang ginawa ko kaya nagalit ito sa akin. Pero papadudot kinabahan din ako nung mga sandaling yon dahil nagbili na si Lolo na maglagay na kami sa pinto at sa mga bintana ng mga pangontra sa aswang. Hindi na sinabi ni Lolo ang kadahilanan pero malamang ay baka balikan ako ni Manong Lionel dahil sa ginawa ko sa kanya. Samantala ay lumipas ang halos isang linggo ay isang nakakagulat na balita ang aking natanggap. Ayon kay Lolo, namatay na raw si Manong Lionel. Ang usap-usapan ay inatake ito sa puso. Pero ang suspecha daw ng mga kapamilya niya ay meron daw sumampa dito kaya raw nanghina ang katawan nito hanggang sa mamatay. Sa hindi malamang kadahilanan ay nabanggit ko naman kay Lolo na noong ipinakilala niya ako kay Manong Lionel ay binanggit ko ang dasal sa isipan ko. Nanlaki naman ang mga mata ni Lolo sa gulat nang malaman niyang ang dasal na binanggit ko ay yung Salva Maria Domine. Bakit mo dinasal yun, Elsa? Natatarantang wika ni Lolo sa akin. Alam mo bang sumpa sa mga aswang ang dasal na yon? Wala namang masamang ginawa si Lionel sa atin, bakit ka nagdasal noon? Dagdag pa niya. Natakot po kasi ako nang makita kong baliktad ang reflection ko sa mata niya. Hindi ba aswang kapag ganun? Kaya dinasal ko yung tinuro sa akin ni Lola pero sa isipan ko lang yung binanggit. Paliwanag ko. Hindi ba pinaliwanag sa iyo ng Lola mo na sumpa ang dasal na yon sa mga aswang? Dagdag na tanong pa ni Lolo. Hindi ko naman po alam.
Basta ang alam ko lang po, dinarasal po yun para layuan ka ng masamang elemento. Paliwanag ko ulit sa kanya. Sa tingin ko sa mga oras na ito ay alam na ng kapamilya ni Lionel na ikaw ang sumumpa sa padre di pamilya nila. Kapag nagkataon ay gagalitin mo ang isang angkan ng mga aswang, ang sabi pa ni Lolo. Hindi ko naman po alam, Lolo. Gusto niyo po bang humingi ako ng tawad sa kanila? Suhestyon ko. Pero agad akong pinigilan ni Lolo at pinayuhan niya ako na huwag magsasalita tungkol sa ginawa ko. Nagpasya na rin si Lolo na isarado na ang barbershop niya at lilipat muna kami sa barangay Anuring. Sa lahat daw kasi ng barangay sa Sara, Iloilo, ang Anuring ang isa raw sa iniiwasan ng mga aswang dahil matao ito at dito nakalocate ang munisipyo. Kaya wala kaming inaksayang panahon. Noon ay lumipat muna kami sa Anuring sa bahay ng tiyaheng ko na dalagang matanda na sa tabi lamang ng Gaisano Grand Mall, Sara. Pero sa awa ng Diyos ay wala namang nangyaring paghihiganti sa part ng pamilya ni Manong Lionel. At makalipas kang isang taon ay bumalik na sina Lolo at Lola sa Ardimil habang kami ng mga kapatid ko ay nanatili sa bahay ng tiyaheng ko sa Anuring at doon na kami nagpatuloy sa pag-aaral. Samantala lumipas ang maraming taon ay nakapagtapos ako ng senior high school at nakapagtrabaho sa isang construction and supply company. Doon ko na rin nakilala si June, ang lalaking mapapangasawa ko pagkaraan ng 3 taon sa work. Naging maayos naman ang buhay naming mag-asawa. Wala naman kaming problema not until ay may dumating na bagong trabahador sa pinagtatrabahuhan namin. Jano ang pangalan niya at nagwo-work siya bilang purchaser. Tagamoy ko si Jano kaya medyo nag-alinlangan ako at kinakabahan. Ewan ko ba pero ng mga panahong yun ay malakas ang kutob ko. Naswang si Jano kaya isang beses ay lumapit ako sa kanya at sinubukang kausapin. Pero ang goal ko talaga noon ay ang makita ko ang reflection ko sa mata niya. Sa kabilang banda ay palaging nakasalamin si Jano at nang makita ko ang reflection ko sa kanyang mata ay normal naman. Pero Papa Dudut, hindi pa rin mawala ang kaba ko noon kay Jano kasi panay ang tingin niya sa akin. Ang creepy niyang tumingin na para bang may tinatago siyang galit sa akin. Pero sinubukan ko itong baliwalain at inisip ko na baka napaparanoid lamang ako. Samantala ay nagkaroon ng outing sa Gigantes Island. Ang buong company namin at lahat ng trabahador at empleyado ay kasama. Siyempre magkasama kami ng asawa ko, isang malaking bahay na resort ang binook ng company para sa 29 na empleyado kasama ang may-ari. Walang umabsent kahit na ang mailap na si Jano ay sumama sa amin. Sa labas ng bahay ay may isang nipa hot kubo at isang maliit na pool. Nasa labas din ang CR at sink. Pagdating namin noong araw na yon ay nagluto kami ng makakain dahil tanghali na kami nag-check-in. Liempo, bangus, pusit at hotdog yung inihaw namin tapos ay nagsaing kami para sa hapunan. Nagluto din ako ng garlic butter shrimp at dinuguan. Actually wala naman talaga sa list namin ang dinuguan pero nagsuggest si Jano na magluto kami noon. At dahil marunong magluto ng dinuguan ang boss namin ay pumayag ito. Pero hindi dinuguang lamang loob ang lulutuin na suggestion ni Jano at sa halip ay all pork ang lulutuin ng boss namin. Natatandaan ko pa noon na nakalagay pa sa styrofoam na may yelo ang malaking Tupperware na naglalaman ng dugo ng baboy na gagamitin ng amo namin para sa dinuguan. Sa totoo lang Papa Dudut ay hindi ako komportableng kumain ng dinuguan dahil parang nandidiri ako. Pero gusto ng mga kasamahan ko ng dinuguan kaya ayon nakisakay na lamang ako. Sa kabilang banda tamang inom, sound trip at swimming ang ginawa namin. Maaga pa lamang ay nagtatagay na kami. Dahil 5 kilong liempo ang dala namin ay nag-decide akong itago ang 8 slices para may food pa kami kinabukasan sa tanghali. Dahil free naman ang breakfast namin sa resort. At dahil sa wala kaming masyadong dalang gamit kaya naisipan ko na ilagay sa box ng cake yung mga slices na liempo at nilagay ko yon sa loob ng styrofoam na naglalaman ng dugo ng baboy dahil malamig at may yelo ang loob noon. Hindi na kasi nagluto pa ng dinuguan ng boss namin dahil sa pagod at sa halip ay lulutuin na lang daw niya yon sa tanghalian kinabukasan.
Lumalim naman ang gabi at nag-decide na akong matulog kahit wala pang 12:00 ng madaling araw. Habang nasa kwarto ako ay rinig ko pa rin ang ingay ng mga kasamahan ko sa labas. At bago ako nakatulog ay naririnig ko pa na nagkwekwentuhan ang mga kasama ko tungkol sa aswang. Sa kabilang banda ay bigla akong nagising bandang 3:00 ng madaling araw. Tahimik na at madilim na sa labas. Si June nasa tabi ko natutulog. Naghihilig pa nga. Nagpa siya akong bumangon at lumabas ng kwarto dahil iniisip ko na baka gising pa yung ibang kasamahan ko. Pero pagbaba ko ay madilim, walang tao. Kaya naisip kong buksan ang ilaw at pumunta ako sa kusina para magtimpla sana ng kape. Pero habang naghihintay akong kumulo ang tubig ay napalingon ako sa may cooler na dala namin. Napansin ko na bukas ang styrofoam kung saan ay nakalagay ang dugo ng baboy na gagamitin sa dinuguan. Wala rin ang mga liempo kong tinago. Nagtaka ko. Sino ang kumuha noon? Hindi naman siguro nila gagawing pulutan yung dugo ng baboy. Hanggang sa may narinig akong ingay sa labas. At nung mapatingin ako sa main door ay huli ko nang napansin na bukas pala ito. Kaya dahan-dahan akong lumapit sa pinto para alamin kung saan nanggagaling ang mga ingay na naririnig ko. Pagdating sa pintuan ay agad kong napansin ang isang taong nakaupo sa doorway at laking gulat ko kasi hawak-hawak niya ang Tupperware na pinaglalagyan ng dugo ng baboy. Kitang-kita ko kung paano niya ininom ang dugo ng baboy na gagamitin sana sa dinuguan. Nang maubos niya ang dugo ay nilantakan naman niya ang hilaw na liempo na tinabi ko. Nanginginig ang buong katawan ko noon, Papa Dudut, dahil ang isang taong parang uhaw na uhaw sa dugo ay hindi isang tao kundi isang aswang. Mamayang kaunti tumigil sa pagkain ng nilalang. Siguro ay na-sense niya na nakikita ko siya. Kaya lumingon siya sa akin at nagulat ako nang makita kong si Jano pala yon. Namumula ang kanyang mga mata at may dalawa siyang malalaking pangil sa bibig. Pero hindi siya halimaw kung kumilos dahil parang kontrolado pa niya ang kanyang sarili. Kalmado siyang nagsalita. Ngayong alam mo na isa akong aswang, wika ni Jano sa akin. Nanatili lamang ako nakatayo at nanginginig ang buong katawan sa takot. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan o papatayin. Hindi ko papatayin ang apo ng kaibigan ng tatay ko. Basta nakikiusap lamang ako sa iyo na huwag mong sabihin sa mga kasamahan natin ang nadiskubre mo. Pakiusap pa ni Jano sa akin. Sige Jano, hindi ko sasabihin sa kanila, pero teka, anong sabi mo? Apo ng kaibigan ng tatay mo? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Apo ka ni Dodong, anak naman ako ni Manong Lionel. Sagot ni Jano sa akin. Lalo akong kinabahan. Baka iniisip nyo na intensyon kong magbigay ng sumpa sa tatay mo. Kasi nung nagkita kami, napadasal ako ng Salva Maria sa isipan ko. Kinakabahang sabi ko sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi ikaw ang nagbigay ng sumpa sa tatay ko. Oo, sumpa sa amin mga aswangang dasal na yon, pero hindi yon makapagbibigay ng sumpa sa amin kung ordinaryong tao ang magdarasal noon. Hindi ka naman albularyo o mangkukulam. At saka nalaman na namin kung sino ang naging dahilan ng pagkamatay ng tatay ko. Malayong kamag-anak. Pinabarang niya si Tatay Nel. Kwento ni Jano sa akin. Samantala sa pagsasalita niya ay unti-unti nang bumalik sa normal ang itsura niya. Sige na Jano, magpalit ka na ng damit at baka magising pa yung mga kasamahan natin at makita ka sa ganyang kalagayan mo. Ako na ang bahala dyan sa mga kalat mo. Sasabihin ko na lang kay boss na aksidente ko natapon ng dugo ng baboy. At saka meron pa naman tayong 3 kilo ng hipon. Pwede na yun sa tanghalian. Sabi ko na lamang. Nagmamadali namang pumunta ng banyo si Jano. Kinaumagahan as usual ay hinanap agad ng boss namin ang dugo ng baboy at mga liempo para gawing dinuguan. Pero nagdahilan na lamang ako na aksidente ko ang natapon at binola ko na lamang ang boss ko na ako na lamang ang magluluto ng hipon para sa mga kasamahan namin. Ang niluto ko na lamang ay garlic butter shrimp at saka meron pa namang natirang mga karne na pwedeng pang-ihaw, kaya yung asawa ko nang nag-volunteer na mag-ihaw. Papadudot 2 araw din kami sa Gigantes Island
At pagbalik namin sa Sara, Iloilo ay napansin ng asawa ko ang pananahimik ko. Paano kasi ako matatahimik? Hindi ko makalimutan yung nakita ko. Na sa buong buhay ko ay makakakita ako ng totoong aswang. Pero tinupad ko naman ang pangako ko kay Jano dahil maski sa asawa ko ay hindi ko sinabi na may kasamahang kaming aswang. Samantala 6 months siguro pagkatapos ng outing namin sa Gigantes ay nag-resign na si Jano. Nang tanungin ko siya kung saan siya magtatrabaho, sabi niya ay lilipat na sila ng Iloilo City para makapagsimula ng bagong buhay. Sabi ko na lang sa kanya na good luck at pagkatapos noon ay hindi ko na nakita pa si Jano. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nandito pa rin ako sa Sara, Iloilo. Marami pa rin mga kwentong aswang akong naririnig, lalo na rito sa Ardimil. Pero dito sa Anoring, hindi na masyado. Hanggang ngayon ay buhay pa rin sina lolo at lola at dinadalaw ko pa rin sila sa Ardimil. At mga kapatid ko ang nag-aalaga sa kanila. Umuwi na rin sa Sara, Iloilo ang mga magulang namin kaya nakakasama na rin namin sila ngayon. Papa Dudut, alam ko na marami sa inyo ang nahihirapang maniwala sa mga aswang. Lalo na dyan sa inyo sa Metro Manila. Pero ganun pa man ay hindi naman natin hawak ang mundo. Maraming misteryo pa rin ang bumabalot sa ilang mga lugar. At sa experience ko, oo, hindi lang mga tao ang nakatira dito dahil may mga aswang din. Papa Dudut, muli ay maraming salamat in advance sakali mang mapili mong basahin at i-upload sa YouTube channel mo ang kwento ko. God bless and more power sa inyo. Lubos na gumagalang, Elsa. Maraming salamat Elsa sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Marami na rin kaming naitampok na mga true aswang stories dito sa aming channel at oo, sari-saring reaksyon ang natatanggap namin. May mga naniniwala sa aswang, meron ding hindi. Hindi naman natin hawak ang opinyon ng bawat tao pero karamihan naman sa mga tagapakinig natin na hindi naniniwala sa mga aswang ay nirerespeto naman nila ang bawat letter senders na nagpapadala ng ating kwento. Matagal ko nang sinasabi ito sa lahat, totoo man o hindi ang mga aswang ay tanging ang pagdarasal, pananampalataya at pagmamahal natin sa Panginoon ang siyang pinakamabisang kalasag or armor laban sa mga nilalang na may masamang intensyon sa atin. Walang sino mang nilalang ang mas makapangyarihan kesa sa ating may kapal. Naka-experience ka man ng aswang o hindi, magdasal dahil ito ang magliligtas sa ating buhay. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family. Ang mga link po ng mga ibang channels ko ay makikita sa homepage ng Papa Dudut YouTube channel. Sana po ay makapakinig po kayo ng Kaistorya dahil kami po ay nag-upload din dyan ng mga horror stories. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.